Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Isinare niya itong mayroong pahayag ni Tatay Digong natin nung panahon pa niya tungkol ito sa mga adictos benedictos. Sabi niya, "Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo." Tungkol ito sa paggamit ng pulburon. Masisira ang buhay mo pag ginamit mo yan. Ito, sabi ni Atty. Guanzon, konting stress at droga pa. St. Luke's to St. Peter ka talaga. Kanina, yung naunang post na Atty. Guanzon, sabi niya, nangangamoy na St. Peter. Kaya pala minamadali nila ang impeachment ni VP Sara. So, ano ba itong sinasabi na nasa St. Luke papunta kay St. Peter na pag ma-stress at may pulburon pa ay papunta ka talaga sa St. Peter. Oh. Tingnan natin bilang nang nag-react. 13,000 people reacted. 8,800 ang tumatawa. 4,000 ang nag-like. 304 ang ano. So, basa tayo sa mga comments. Romel. Delphin. Huwag ka makinig kay Atty. Rowena Guanzon. Ituloy mo lang paggamit, please. Paggamit ng ano? Hindi naman klaro. Sila ang ituloy mo paggamit. Sinasabi nga ni Atty. Guanzon, konting stress at pulburon pa. From St. Luke to St. Peter ka na. So, in a way, sinasabi ni Atty. Guanzon, sige, magpa-stress ka pa dyan. Magpulburon ka pa. Konting na lang. Villanueva Jen, tagal naman, inip na, di ba? Pwede advance birthday ni Miss Cara David para maka-uwi. Kailan ba yung birthday ni Miss Cara David? That was, anong buwan ba yun? October or September? Mamawa, it's bad na magwis sa tao. But ganito talaga kagalit sa kanya. So this is a reminder sa ating lahat to do good. Talaga may nakatingin man o wala, be a good human being kahit lahat yan ma-appreciate. Agree ako dito kay Mama Wah. Masama talaga magwis ng masama sa ating kapwa tao kahit gaano man siya kasama. Kasi nga ang utos ng Panginoon is love your enemies as you love yourself. Ang hirap yung ganong utos ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya lang, ginawa ng Panginoon. No. Wala siyang kasalanan. Bakit siya ang naipako sa krus? Yung kasalanan natin napunta sa Kanya. Tayo sana ang maipako sa krus. Kaya lang, dahil mahal niya tayo, siya na lang nagpalansang sa krus. Kasi ang capital punishment noong panahon yun, yung Roman government, ang mga hardened criminals mamamatay by hanging on a cross. Parang sa ngayon, parang lethal injection. Panahon ni Marcos Sr., mayroong electric chair. Nakakakita ako ng mga picture ng mga hardened criminals na uupo sa upuan, tapos i-switch. Mangingisay na lang. And then, panahon ata ni GMA, merong yung lethal injection. Wala. So, yun. Tayo sana ang ma-electric chair. Tayo sana ang ma-lethal injection. Tayo sana ang ipako sa krus. Kailang dahil mahal tayo ng Panginoong Hesus, kaya pumayag siya na mag-suffer sa krus. Yun po. Kaya mayroong moral ascendancy.
yung sinasabi ng Panginoon na love your enemies, ginawa niya. Dahil habang pako na siya sa cross, hanging on a cross, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yun ang ano. Kaya mahirap mang gawin, ako, susundin ko. Kaya, I do not wish bad for my fellow men. Kahit gaano pa, kung sino man yung sa St. Luke's, kung sino man yung stage 4 cancer na yan, I am praying for his well-being. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Sabayan nyo ang Diyos na maningil ng hustisya sa mga nakagawa ng masama, lalo na sa ating bayan. Yung Maleta Gang, o Maleta Boys, grabe ang pang-aapi nila sa taong bayan. But ipasaubayan na natin sa Diyos yan. Ngayon, wala na tayong masang hustisya sa administrasyong ito. Pinapabayaan lang, sinasabi lang na lousy script, hindi pang award winning, lacking in believability, lacking in credibility, mathematically impossible. Sige lang. Ang Diyos hindi po natutulog. Kilala niya sino yung nagnakaw ng bilyones sa kaban ng bayan. Kaya, hintayin natin na gumalaw ang Diyos. Pag siya nang gumalaw, ay perfect timing talaga. Huwag tayong mag-apura. Okay? So, nalala ko ulit, Tatay Digong, huwag mong subukan yan dahil masisira ang buhay mo. Talaga, kung punong-puno ng stress ang buhay mo, sinabayan mo pa ng pulburon, ay masisira talaga ang iyong kalusugan. Sa madalit sabi, darating at darating na i-welcome ka ni St. Peter. Salamat, St. Luke's! Transfer mo na sa akin at ako na ang bahala sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni si tatay ang natagaan na mo gero. Atag og sin, pinalangin sa Ginoo. So muna ni ang iyang pag-aatupan. So mura ni ang balay ni tatay. Sa gitagaan na mo og gero, so muna ni ang iyang gipuy-an. So karon nagpatindog siya og bag-ong balay. So muna ni ang iyang kahimtang. Muna ni intawon ang iyang kaldero gamay kaayo. Balunan lang dayon og isa ka naninggi ipoy ani tatay. Nagpatukod siya og bag-ong balay. Muna ni. So pag yun niya nauman kay siya ra man gyud isa ani. Wala pud siya anak nga makatabang. So siya na ang bahala sa pag-atop sa yero nga natagaan siya. Salamat sa naghatag. So kuha na gyud ang iyang kahimtang mo na gyud ni intawon. Natabangan ni Nga diri siya magpuyo. Mga sako lang gyud intawon og tunnel bag ang atop sa iyang balay. So mayong udto tay. Mayong ko sa So pila nakakatuig tay nga inaani lang gyud ang imong pagpuyo diri lang kagatulog. mga 5 na katuig. 5 na katuig nga gantos ka sa ingani lang Oo, ana gyud. nga payag-payag. Okay, kapuyan man ko mag kuan, balhin-balhin. Oo, so Payag na lang. Magpay. Magpay ka kapoy. oo. So karon tay natagaan na ka og gero, nakapatindog na ka og bag-ong balay. So di na ka maulanan puhon nga makaatop na ka. Aw dili na gyud. Salamat gyud sa naghatag. Kuan naot nga dugangan iyang grasya panalangin nga maayo atong pagpuyo hangtod-hangtod mag kuan ta mo approve atong kuan kalihukan hangtod-hangtod kayo sa nagtabang ani hangtod sa Ginoo nga sagaan mig
kuan maayong panglawas hangtod-hangtod ug grasya panalangin sa Ginoo. Salamat kay tay. Salamat. Oo. Oo.